dapat yung kanyang, yung show niya na, yung Hearts World sa GMA, ba yung panggabing yan, dapat sana magkakaroon yun ng bagong season. Obviously, hindi mo na tinanggap ni Heart. Siyempre, siya rin siguro sa dahilan, yung mga nagaganap sa kanya ngayon, no? Na ayaw siyang lubayan, yung mga binabato sa kanya, hindi siya taxpayers. Kasi nga, hindi niya priority mo na mga shows. Yung lang dahil nga sa mga pangyayari, parang tinatiming nila na alam nyo yon, hindi daw nilalabas. Kasi may pang-Christmas sila pang-Christmas surprise sa mga using that app na si Heart pa rin ang nag-iing. Boy, since naman hindi niya priority. Alin? Shows like sa GMA. Oh, Marites! 84 days na lang bago ang Pasko at ilang araw na lang birthday na ni PhD. Ay. Oh, bongga, diba? Alam niyo naman kasi kami rito masaya parate. Lalo na ngayon, it's Thursday, di ba? My favorite day. My favorite day. How about you? Our favorite day. Okay mga Marites, bati muna ako sa Marites all over the world. Oh. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabuz. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Na ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Oh, punong-puno na naman. Dami-dami na may issue, di ba? Tagulan na naman. Buti na wala si Paulo. Sino Paulo? Yung bagyo. Nawala ba? Meron, pagdating pa nga malakas nga. Doon yung sa bandaron, wala dadaan dito. Oo. Rels, mawalan tayo. Sige. Pero syempre bago tayo magsimula, muna, syempre prayers para sa mga taga Cebu. Yes. Dahil nakita naman natin kung anong pinsala yung nangyari doon sa 6.9 or 6.7 na 0.9 lindol sa Cebu. So yung mga pwedeng tumulong na. Mamaya may mga kwento tayo tungkol sa mga celebrities na tumulong para sa mga nasa lantanong lindol. Huwag mo naman kalimutan yung mga taga-Masbate rin naman. Yung bagyong Opo. Okay. Sobra din doon. Okay, dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at yung iba pa natin mga showbiz-related content. Oh, di ba? Halatang di pa pagod, Oo, kunwari lang. Okay, mga Marites, simulan na natin ng isang linggong Chismis! Ito, unahin natin si... Vice Ganda, magigipagbardagulan sa Bubble Gang Tropa. Ayan, na-grant na ho yung wish ni Vice Ganda na maging guest sa Bubble Gang. Tagal na yun, no? Dahil nga... sa 30th anniversary ng Gag Show, pinakita, hindi pa pinapakita yung guesting niya, pero meron na siyang sariling, pinakita na yung dressing room, yung pagbigay sa kanya ng flowers, na obviously, nag-tape na ng episode sa Bubble Gang. Ganda, diba? Herman Moreno Studio. Oh. Yun, di ba? Tingnan natin. I'm sure nag-taping na yan. Kasi may dressing room pero na eh. siguro, alam niyo, siyempre, part 1, part 2, di ba? Alam niyo naman. Tsaka susulitin nila yon, Vice Ganda yun eh. Baka ilang Fs. Ilang Fs. Yan. Ewan ko matutuloy yung concert nila. Magkakaroon na ng concert na ang Bubble Gang. 30 years nga. Dahil nga sa 30 Hindi years. pa talaga ever nakapag-guest si Vice na Bubble Gang. Mukhang. Ang tagal na nung Bubble Gang, di ba? 30 years nga. As in, super way back. Si Vice ay... yung hindi pa siya... stand-up comedian. Yung mga gano'n. Hindi pa siya yung talagang, Vice Ganda talaga na phenomena. Baka hindi. Kasi... Pero wala. Sa tagal na ng yes, Bubble Gang, di ba? Kung di pa nag-collab ang dalawang net. Ay hindi magiging posible. Di ba? Anyway, abangan pero nyo na lang. Pero malay nyo, may mahalo kayo mga netizen. Correct, meron diba? palang guest. Sa tagal, di ba kasi? Ito naman, Marites. Balita naman natin. Unahin ko muna si Heart Evangelista. Tumanggi muna na labas sa shows. At advertisers, full support pa rin. Ikaw muna, Prop. Ako muna. Okay. Kasi nga last week, di ba, pinabulaanan ng yung mga fake news na kumakalat na di umano hindi nag-renew. Upon checking,
Sinasabi naman na hindi nila pinababayaan si Heart. Nandiyan pa rin. In fact, supposedly may part 2 pa yata yung isang food chain na parang series. Kaya lang dahil nga sa mga pangyayari, parang tinatiming nila na alam nyo yon hindi daw ilalabas. Baka, kasi may pang-Christmas sila eh. Pang-Christmas surprise sa mga using that app na si Heart pa rin ang nag-i-endorse. Points. Pagpapatunay na sinusuportan at hindi siya pinababayaan pa rin. Di ba? Ito naman, nabalitaan ko nga sana na dapat yung kanyang, yung show niya na, yung Heart's World sa GMA, ba yung panggabing yun, dapat sana magkakaroon yun ng bagong season. Obviously, hindi mo na yung tinanggap ni Heart. Siyempre, isa rin siguro sa dahilan, yung mga nagaganap sa kanya ngayon, no? Na ayaw siyang lubayan, although alam niyo naman ang mundo ngayon. So, pati shows, meron ding offer sa kanya yung GMA. Nalaman ko na hindi rin pala muna siya lalabas sa mga shows. Tigil muna siya. Kaya nga, yung mga binabato sa kanya, hindi siya taxpayers. Kasi nga, hindi niya priority muna ang mga shows ngayon. Iba yung priority niya ngayon. Boy, since naman hindi niya priority. Alin? Mga shows like sa GMA, mga gano'n. Pag may bakante lang talagang siyang more on fashion show, yung mga endorsement. Nga dati nung nag-prioritize siya ngayon. Alam niyo, mundo ng Okay, balita ng mga ito. After Heart Evangelista, ito naman tayo kay Pia Wurtzbach. Muling rumampa sa Paris Fashion Week. At umani naman papuri PhD, yes. Yes. So, syempre, given naman, alam naman ng lahat na pinagsasabong talaga si Heart at si Pia. O sa pangyayaring to na si Heart ay hindi naka-appear, hindi nakapunta ng Paris Fashion Week, si Pia ang parang talagang Reyna, nagwagi, etc. Ganon. So, in fairness naman to Pia, stay. And sabi nga, nag-glow siya dito sa FW, correct. Ganda pati yung brown niya, kung paano ito nag-form sa body niya. Tapos sa mga comment nga, sa mga post niya, like sa kanyang IG, magko-comment pati mga celebrities, talagang humahanga sa kanya. Sobrang bagay na bagay lahat. Perfect and hair, makeup, styling. Totoo naman din. Di ba? Even si Michael Cinco, sabi niya, si Michael Cinco na kaya lang designer from Dubai, although a Filipino, sabi niya, classy. Yan. Ang dami. So yun. Siyempre, hindi mawawala yung mga intriga na, lost ni Heart, gain ni Pia, mga ganon. Ang nabasa ko naman dyan yung parang sinasabi, parang madidili na naman yung plano nila na magkaroon ng baby, mabuntis na or what. Kasi nga sa pinapakita daw ngayon ni Pia na ganyan na inain talaga siya. Kailangan samantalahin ang pagkakataon. Correct. She's not getting any younger. True. True naman yun. Tsaka hindi, mga kasabayan niya sa pagrampa, mga big names, in fairness. Talagang yung pagiging Miss Universe niya nagamit talaga. Nakatatak pa rin sa kanya, naaalala pa rin siya kahit medyo matagal na siya nanalo Miss Universe. Hindi nawawala talaga yung titulo niya Miss Universe. Kaya yung mga kasama niya dun sa pagrampa, mga big names din sa fashion world. Wow. Yun nga. Diba? Congratulations, Pia. Congratulations, Pia. Actually, meron din si Michelle D din, parang nandun. Si Ann Curtis, nandiyan din sa Paris Fashion Week. Hindi ko lang sure si Sara Labati. Kasi parang na-mention din siya Pero hindi ko pa nakikita. Si Ann ang sure. Dennis, kasi may pinost si Michelle D, tapos hindi siya rumampa dun sa rampahan, pero rumampa siya sa labas. Tapos nanood siya. Tapos pinost niya yung pagrampa ni Pia, kasama nga ng mga big names sa fashion. Nandun siya kasi hindi siya nakatandong awards night nung Lunes ay nung Tuesday Bongga. Sabi nung Hansa. Ito naman, mga Martes, si Alessandra De Rossi, walang takot na idinirect ang seniors sa latest movie. Yung po yung movie niya. Yata dyan, no? Producer din yata siya. Hindi ko lang alam. Producer, director. Everyone knows everyone. Yata yan. Ayan. Yan po ang title niyan. Kasama po dyan si Gina Lahar, Edu Manzano, JM De Guzman, Ronnie Lazaro. Si Ronnie Lazaro. Ruby Ruiz. Si Joel Torre, alam ko kasama rin dyan. Ayun. Yun. Tsaka si Angela Bayani.
Introducing si Atasha Mulak, oh. Ayan po, ang trivia yan ni Gina Lahar. Mga nai-direct niya raw si Alessandra. Tapos humanga na siya noon. Sabi niya, nagmamalaki niya, magaling ka. Sabi niya, magaling naman talaga si Bakla. Walang question eventually, doon. Talagang, ngayon siya naman ang i-direct ni Alessandra. na nalula rin siya sa project. Masyado malaking pelikulang yan, di ba? Malalaking mga stars. Maganda yung teaser na panood ko. Parang hindi kinalaman dyan doon sa namatay na nanay. Mana-mana. Tas mana-mana. Tas may pinamana parang kay Kelvin Miranda ata. Siya ata si Jacob. Tapos kino-question nila si Jacob Kelvin, kung bakit kasi sa'yo pinamana. Parang ano lang siya parang caretaker lang ba? Parang ganun ata. Parang hindi naman sinabi kasi teaser lang. Ito family drama, sadyang madrama lang ang pamilyang ito. Nakakatawa. Alam ko ano to, parang collab nila ni Rico Gutierrez. Rico. Kaya pala si Rico. Nandun nung press. Pero Rico Gutierrez. Pero bongga para mag-direct ang isang Alessandra. Di ba? Tsaka lahat magagaling na artista talaga. Wala ka itatapon dyan. Melissa Lorena, Jaime Fabregas, Angel Aquino. Yun na. Okay, abangan nyo po yan. Kailan yan? 18 ba o 22? Basta, ngayong October. This October yan. Diba? Ang daming pelikula ngayon. Daming pelikula ngayong October kasi kasama pa ang Cinemalaya. Oo. Malaya. Hindi nag-Maynila pa yata. Tapos na. Katatapos lang. So ang Cinemalaya start na siya I think this October 12. tomorrow ba or Saturday? Yeah. Alam, di ko rin alam. Correct. Basta start na siya ngayong weekend. Tsaka meron pang Meron pa isa. Sinisilip. Yun. Si Oski Salazar yan. Correct. True. BMX. Sinisilip. BMX. Alam mo na. Kala natin ang tagal na wala ng VMX. Diba? Underground. Okay mga marites. Eto naman. Alden Richards sa kahinga na sa unang directorial job, HD. Yes, dahil nga, alam mo, bago pa ipalabas, nag-premiere kasi siya yung movie niya na Out of Order. Out of Order sa nitong Sunday lang. So parang, okay lang. Parang maraming, hindi ganun nag-expect na maganda, na maganda. In short. Siguro dahil nga first directorial job ni Alden, parang wala pang first directorial, in short. So, walang masyadong ini-expect siguro. Walang expectation, karamihan. So, nagulat ang lahat na, in fairness, ang ganda ng movie daw. Maganda yung movie, maganda yung pagkakagawa ni Alden. Ako kasi hindi ko pa siya napapanood, kaya wala pa akong personal opinion. Pero base ito sa mga nakapanood dun sa premiere night. Kaya obviously nakahinga na si Alden, kahit na yun nga lang hindi siya papalabas sa mga sinihan. Kasi sa Netflix. To I think nasa Netflix na nga yata, kung hindi ako nagkakamali. Correct, nasa Netflix na. Pero ano naman talaga yata kasi ito baka for that purpose talaga. Mga ganun, di ba? Doon muna inuuna, kailangan paingayin muna kasi ang mga tao doon na nakatutok And then saka papalabas sa mga sinihan. Di ba? So at sabi din ni Alden na definitely masusundan ang kanyang pagdidirect. At the same time, pagiging aktor. Diyan. Actually, 3 pa lang ginampanan niya dyan. Lead actor, director, and producer. So, congratulations, Alden. Congratulations. Kahit na. Charot. Anong kahit na? Virgin. Kaya nagkakaintindihan nun. Elena Darna, pinagtanggol si John Lloyd Cruz sa lumabas na blind item. Yes, Mr. Fu. Correct, kasi may naglabas na blind item, yung paborito ni Ambet na content creator. Wow! This is Zian Gaza. Meron siyang pa-blind item pero hulang-hula naman. Kasi ang mga term na sinabi, biogesic, may mga ganon. May letter J pa nga ako nakita Para may JL pa nga ata. Hindi ko naman napanood the whole thing kasi mas pinanood ko yung sagot ni Ellen Adarna. So ano to? Ayun si JL Ayan So parang sinasabi niya na hindi pinakasalan ni Ellen si JL kasi daw wala raw mapapala dahil kalahati ng lupa sa paso lang daw at 5 banig ng
biogesic ang may Giveaway na ambag. giveaway. Diba? Kundi raw katulad nung isa na bilyonaryo daw. Ayun. So in short, sumagot si naman. Ellen. Ano sabi? Instagram story. Ugat ba yung nasa noon niya? Hindi kasi uma-acting siya dyan na masakit ang ulo niya. So sabi niya, billions? Oh God, billions? Ang anino ng billions na nakikita ko ay flood control lang. Tapos, naku, pabiogesic nga dyan, ang sakit ng ulo ko. Tapos biglang nag-shift na, ayan, okay na, nakapag-biogesic na ako, sabi ni Ellen. Huwag mo ismulin si biogesic just because simple lang siya. Ikaw, you don't know, but ang assets nun, I know. You know. Aling asset pa. And kung makimarites naman lang, at least get everything right. Correct. Everything. Yan ang sagot. Super agree. Yan ang sabi ni Ellen Diba? Adarna. Alam mo, Zian Gasa, ano ka dito, kuryente ka dito. At saka pwede siya Dahil demanda ako na dyan, nagsasabi sa'yo, it means hindi mo kilala si John Lloyd. Correct. Yeah. Hindi mo alam kung ano ang assets Yes. na meron siya. Bilyonaryo yan, no? Collection pa lang ng painting. Mismo, di ba? Correct. Nakaloka. But anyways, bihirang pumatol si Ellen ng ganyan. Pa-IG story talaga na kuda-kuda siya. So, in short, talaga na-irita tong si Ellen. Kaya siya nagganyan kay Zian. Parang pinararatangan naman kasi siya na Gold digger. mukhang pera siya. Oo. Saka hello, si Ellen mismo ay mapera. Correct. Mayaman. Oo. Ano ba? Tsaka yun lang. So, Yun na. ayaw niya lang yung inano mo Mali ka dyan, Zian Gasa. Sa lahat ng inano mo. Tsaka panalo yung blind item at talagang giveaway na giveaway. Correct. Oo. Doon pa lang sa JL. JL yun pa na. lang eh. Tsaka yung biogesic. Ano ba? So yun. Pwede siyang doon. Ayun nga babalik nga yung sitcom niyang Happy Together sa GMA. Papalabas sa... Si Lloydie? Oo. Papalabas sa GNTV naman. Pero repeat yung pero rerun na lang. Dati na yung nag-first niyang sitcom sa GMA. After niyang mawala sa AB. Oo. Ito yung parang tinulungan niya ang mga Morty, mga friend niya from ABS. ka-work. Hey, di ba? So remember, Sian. Mayos ka. Eto, Mayos ka. Karil, pinuri sa no friendship remark kay Ding Dong Dantes, Prop. Yes, napanood ko mismo yan nung interview niya nung last Monday ba yon, nung October 1. Kahapon, Tuesday. Ano ba kahapon? Wednesday? Mali ko ba Wednesday nga Ano ka kahapon? ba? In-interview siya doon. Tapos, syempre, napag-usapan nga dahil medyo awkward. Pero sabi naman ni Tito Boy, ni Kuya Boy, na parang, syempre, anak-anakan ng touring. Finally, sinagot niya kasi ang dami ng araw daw mga questions even before kasi hindi naman daw talaga maiiwasan nasa isang industriya in everything. Chuchu. Sabi pa niya dito, na-coach siya dito na ang daming araw niya nakitang clips pero I would not have put myself in a situation na hindi daw siya handa. Kasi daw baka may mga magawa na hindi maganda para sa kanya or what. Tapos kinonect niya dun sa, nung bata siya na 6 years old siya na every breakup daw is hard. Kagaya nung nakita niya at na-witness siya nung 6 years old niya sa mga parents niya. Tapos tinanong siya, sinegwayan siya din Kuya Boy ng tanong na, posible ba na maging magkaibigan kayo or what? Tapos sinagot niya ng napakagaling na sabi niya, hindi siguro proper yung word na friendship or friends. Pero since nasa isang industriya nga daw sila, nagkakatulungan pag may mga supposedly projects, movies, kagaya niya sa theater or sa concerts, etc. Yun, okay siya sa mga ganun. Pero yung sabi niya, ang ganda nung sinabi niya sa bandong huli, I don't think friends is not the proper word. I would imagine being as people in the same industry where we see each other, support each other. The friendship, I don't think it's in the card anymore. Parang ano lang. So, sabi naman ng mga iba, at least, yun na, alam niya yung ginagawa niya, sinasabi niya, napaka-decente, yun na. Nagpakatotoo lang siya. Nagpakatotoo lang siya. Kasi hindi naman lahat talaga ng mag-ex nagiging magkaibigan. Diba? Marami ang hindi. Talagang hindi. Pero may mga mag-ex naman na nagiging friends. Although syempre siguro sa estado nila, ako, wala. Charot eh! Pero hindi friends. At least, parang natuldo ka na rin kasi ang dami speculation. Kasi hindi ibig sabihin, kasi ngayon lang siya nagsalita. Ngayon lang ba? Kasi tinanong niya nung ina-avoid mo ba, whatsoever. So, finally. Pero in fairness, ang tagal na, no? Oo. Ilang taon na si ano? Alam mo ako, I wish Karil din na sana nga, kasi more than
decade na. More More than than a 10 years decade old na. kasi yung anak Siguro, dalawa. and she's happily married naman. Mm-mm. I wish na pagkatanungin siya or ano siya, hindi na about ding-dong. Kasi, kumbaga, that's so past na yung chapter nila. Kawawan may asawa Kawawa niya. din naman. Ikaw, kawawa din yung asawa niya. Parang patahimikin nyo na sila. Talagang walang-wala na. Huwag na yun, Wala di na ba? talaga. Tanong lang ni Gusto siya may tatanungin Boy niya, di ba? Abunda. Oo. Kasi alam mo naman din si Marites din si Boy. Gusto siguro niya marinig Sana- mismo. At doon sa show niya mismo sagutin. Oh. Kaya gusto niya siyempre, si Carly, sabihin niya mismo na huwag na po nating i-touch. Pwede rin Kaya naman. ang asawa Kasi ko. we both have our own family lives. Ganon. Oo, Iyan more mo than sila? more than a More decade. than a decade na talaga. Ito maganda, paborito ko itong next ang daming pwedeng tanong kay Karil. Oo, In diba? fairness. Ay, biglang yun ang tinanong. Ito maganda itong topic na ito. Grabe. Sino? Ito basta gusto ko ito. Piolo Pascual, tinawag na Ay, talaga. Papa ni Kyle Lechari. Papa, quote-unquote. Yes, Mr. Paul. Actually, Papa P ang tawag. Hindi, Ayusin mo. ang tinawag ni Kyle kay Piolo ay Papa. Papa, hindi Papa. Hindi Papa. hindi. Kasi Kailan Bilis. nangyari yan at saan? parang meron silang ginagawa itong action drama na The Ride. Pinalabas na yan. Right then, Oo, pero syempre tinanong siya kung kamusta yung pakikipagtrabaho niya doon. Tapos, nung sinabi niya na dati kasi ba tinanong na yan kung ano sila, ganyan, we're brothers, blah, blah, blah. So, katulad nung kay Karil, hindi sila matahimik. Pero ito, bago-bago. Tinanong na naman siya. Ang sagot niya, naku, he could be my father, but he doesn't wanna accept that. And he'll never accept that. Kaya brother na nga lang. Although sa shooting daw, niloloko niya daw si Papa P na ang tawag daw niya ay Papa. Kasi kasi doon sa movie, dahil anak father siya doon. dahil father and son Yes. naman talaga sila doon sa pelikula. Pero parang behind the scene off cam, niloloko ron nila si Papa P na Papa. Actually kasama ata nila si Donnie Pangilinan dyan. may malamyad. Mabilis yung tawag niya. Papa. Pang. Okay. Hindi, Papa, sabi niya. Pero With conviction. Paano? Papa. I Narinig called mo. him Papa. Sabi niya, Papa. Oo. Papa. Tapos Tatay. pero siyempre, inulit na naman niya na naging instrumento si Papa P sa kanyang healing nung nawala yung kanyang kapatid, nakakabatang kapatid. Na sinabi niya, if there's anyone that really understood, it was him. Ayun. So parang gusto na talaga niyang i-end yung malicious na paglilink sa kanilang dalawa. Yun Malicious lang. ba? Malisa, ikaw lang naman ikaw lang maglalagay ng Malaysia. Ako ba talaga? Oo. Pero Yung totoo. Maganda yung movie, nakakapanghinayang lang na hindi hindi siya na- masyadong napag-usapan. Pero sa isang banda, talaga namang anak na niya. Pwede lang. Si Mas- Kyle. baka Dara mas ni Inigo matanda eh. pa Tama si si Inigo. Inigo kaysa Oo. kay Kyle. Kaya nga. Pero alam, parang gino-joke nga nila sa set na alam nila na hindi papayag si Papa P na papa na gawin siyang tatay nitong mga Bakit? bagets na to. Tukmol nga ang tawag niya sa kanila eh. Kaya nga. So ibig sabihin, syempre alam nyo naman meron tayong kultura na parang huwag mo akong tatawagin tito, huwag mo akong tatawagin papa. Di ba Ay, alam mo yun ikaw. yung mga age natin, di ba? Anong gusto mo itawag sa'yo ni Kyle? Babe. Oh! Syempre. Nagugulat yung mga bago natin. Gusto sanay na sanay na yung mga yan. Eto nga si Zam sumali sa dating game. Ay, at ang pinili niya ay... Basta. Ito yan? Oo. Yung ano, Nakita ko dito? sa video. Oh. Yung pakita ng dibdib. Yun ang pinili. Kadate niya, mga kadate niya talaga. Anong tawag nila? Kung babe, papa, and everything, bahala Correct. sila. O kaya be, Diba? pwede naman din. Ako pwede ng lola, okay na ako Ako hindi, babe. Ay, Hindi pa taray naman mo. ako lola. Uy, grabe pelikula yung Babe. Di ba baboy yun? Anyway, balita naman natin itong latest mainit na balita itong si Nadia Montenegro nagsampa ng mga kaso. Yes, Prof. Yung Marites mo yan. Oo, mga kaso Totoo yan. nga. Dalawang magkaibang lugar. Una sa Caloocan City na sinampahan niya ng kaso ang dalawang publication na talagang tahasa na pinangalalan siya na siya nga daw yung Senate staff na nahulihan na gumagamit ng di umano marijuana doon sa Senado. Tapos ang ikalawang lugar ay doon sa Pasay City kung saan naman niya sinampahan ang isang empleyado din ng Senado na meron yun ang yun, talagang nagpasimula ng lahat. Kasi ayon sa kwento niya, nire-represent siya ngayon kanyang abogadang si Attorney
Maggie Garduque, Abraham Garduque ba tama? Abraham. Belated happy birthday nga pala. Belated happy birthday, di ba? Kay attorney. So anyway, nagsampa siya sa Pasay at sinampahan nga niya itong isang Senate employee na talagang nung makasalubong nga daw Just sa kwento niya, talaga sinabihan siya na, sa kwento ni Nadia, sinabihan siya na parang maraming naiinggit sa'yo dito, mag-ingat ka, blah, 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 and so on and so forth. Tapos, biglang nagsasabi na naamoy yan ng marijuana or something. May dala-dala siyang vape that time. Pinapakita niya. Tapos pinabulaanan din niya yung napabalita. Noong August 12 po ito nangyari ha. Pinabulaanan yung pababalitang ano tawag dito na sinulong siya or something. Wala daw pong ganong pangyayari. At kung bakit natagalan yung pagsasampa nila ng legal action since August 12 pa ito nangyari dahil nga daw po binigyan nila ng pagkakataon, makahingi sila ng mga CCTV footage na hindi na i-provide sa kanila ng Senado. Kaya upon consulting with her lawyer, ay pinayuhan na siya na magsampa na ng kaso. So yun, 2 sala yon, isa sa Caloocan at isa sa Pasay. Opisina, dati po siyang staff ni Senator Robin Padilla. Kaya yung instrumento ni Robin para makakonect sa press. Para sa media affairs ni Senator Robin. Meron si Robin kasi may isang... where's Senator Robin now dito sa... laban ni Nadia na to? May usapan daw sila, yun ang pero ayaw niya i-drag ang pangalan. Pag sumagot, pag nag-post, di ba? O kaya magsalita si Robin, pero mukhang hindi naman. Natin, nasa korte na daw Go! Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa pong hindi nakasubscribe, kaya naman subscribe na mga Marites! Ugot 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yes, mga kamarites, hindi niyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, sure na sure, solve kayo dito. Ugbo 24/7! Ito mga kamarites, Cebuano celebrities gaya ni Manilyn Reynes, Bina Morales at Chube Estrada may campaign project para sa earthquake victims. May kanya-kanya silang post. Manilyn, alam natin Cebuana siya. Si Bina Morales, Cebuana rin siya. Ganun din po si Chube na talagang Bantayan Island. Diba? So, na-hit din yun. Oo, si Bantayan. Earthquake sa Bantayan. So, nanghihipo sila ng dasal, siyempre tulong din para sa kanilang mga kababayan doon na nasalanta ng bagyo pa. Earthquake naman po. Sabayan pa Mano sa kanila. At patuloy dumadami ang mga ang bilang ng mga namatay. 72 na ang last count kanina. Diba? Kasi Slater pa pala. Ayan. Cebuano rin yan, diba? Yan, no? Ay, nakita nila ko si Miss Shaja. Hindi naman Cebuana si Miss Shaja. Isa siya mga unang Actually, isa siya sa mga una na nag-donate. Ayan. Food feeding yata. So yun ang dadagdag natin dyan. Dagdag mo naman yung... Kasi nakausap ko mismo ang ating kaibigan si Dulce. Dulce pala. Isa pa rin yan. Isang purong sabi niya may pinaplano sila nito ni na Paul J. Castillo na asawa ni Kay Abad na mag-organize sila ng mga telephone, concert or whatsoever. Yan. Na para din sa mga kababayan nila sa Cebu. Itong magkapatid na si Shaina Magdayaw at saka si Vina Morales na nakausap din yata nila. Pero itong sa grupo ni ni kapatid na Dulce, parang siya ang namumuno na magkaroon ng mga activities here at saka dun sa Cebu para sa tulong nila doon sa Cebu. Kasi parang ngayon lang na-hit ng ganyang kagrabe yung Cebu at talagang kitang-kita mo naman yon until now, yung kahit ospital, natutulog na yung mga tao sa kalsada, na na sila ng mga plastic na chuchu. So, ang dami. Tapos yung mga panawagan ng pagkain pa rin, tubig, at saka mga iba pang pangangailangan. Basic. Yung sa Bugo pala sila, no? Tatay ni
China. Epicenter ng Ni tsaka patuloy yung mga aftershock. Yes. Na medyo Sabi na. malalakas ha. 5 pa din, mga ganun. Kaya sobrang natotrauma Parang yung mga hindi siya tao. aftershock. O parang lindol pa rin. Libo na nga yung mga aftershocks, di ba? So, Ultimo yung ang mga dami mga reporters panawagan ng ng Pero katulad nga kanina sa opening sinabi din natin, may mga kababayan din naman tayo sa probinsya ng Masbate na sobra din talagang binayo nung nakaraang bagyo na talaga namang tinutulungan din. Kaya I'm sure ngayon ang pamahalaan, si BBM, talagang ganun-ganunan siya sa mga nangyayari. So sana hindi nito matakpan ng mga dapat na takpan. Hindi nito matakpan at dapat mga matakpan. Tumulong na lang po tayo. Ako naggulantang din ako kasi ipagtatanggol ko rin din ng ating kaibigang si Tarlac board member Aaron Villaflor. Kasi nung nag-post siya ng dasal. Tapos nakaano lang siya, nakaganon lang siya dasal na tapos binash siya ng binash na parang ginaya daw si Senior Pedro Calungsod, mga ganon-ganon. Actually, tinanggal na rin ni Aaron Villaflor yung ganon. Kaya lang, pati ba naman sa mga ganon, kini-question pa ng mga tao na porke lang naman naghumingi ng dasal at nakamuestrang nagdadasal. Kasi hindi mo maiaalis. Dahil nag-post siya ng ganon, pwede ka naman mag-post lang na kung ano man yung prayer mo or prayer sign. Kasi ano pa kasi yung picture niya na nakaganon. Kita Parang siya. ano ba ang dating? Kaya siya mismo. May nag-post, may nag-send nga sa akin to, patakbo ba to? Sabi ko naman, akala ko naman santo. Kasi, so hindi mo masisisi dito. For me hindi masisisi ng mga netizen sa reaction na yon. Kasi di ba parang kung nagulat ka and naawa ka, you want to give prayer, pero gano'n na lang. Kasi ba't nga naman may picture May pa niya pictorial, na parang nakaganon? nagpa-picture Sa akin, gano'n. Pero tinanggal naman na din niya agad. So, kasi nga talagang ang daming negative. pero ang gusto ko reaction. sabihin, yung mga tao, wala na nga kayong magagawa din siguro. Kasi ka nagdadasal. Pero para i-bash nyo pa o kantsawan, hindi rin naman maganda. Pero walang ganun kwentang nga. Pilipino ang mga ganon. Hindi naman din. Kasi gano'n talaga. Kumbaga, diyan pumapasok yung responsibility. Kung ano yung post mo, talagang, lalo na ngayon, konting ma-post mo, talagang may reaction. Sana pinost na lang yun, nakagano na lang na kamay, wala na siyang mukha. But anyway, tinake down na po niya kasi yun na nga, para makaiwas lang. Kasi for the longest time, hindi naman nakilala. Bet lang napunta kay Aaron Villaflor yung issue, mga Cebuano. But anyway, yun na. Yung mga kababayan po natin, kung gusto nyo tumulong na lang din po tayo at magdasal. Hanapan pa na kung ano-anong issue. Tsaka meron din akong panawagan, yung mga content creators na ginagawang joke yung lindol. Ayun, isa pa yun. Kasi hindi po biro yung pinagdaanan ng mga taong nasalanta sa Cebu. So meron ako tinake down na rin ito. Meron siya kunwari nagtatago doon sa ilalim ng mesa. Tapos may dala siyang mga gamit, yung mga yung mga food supplement niya, yung mga gym supplement niya. Naku kuya, kung ikaw ay nagsisteroids, wag mo sa utak ilagay. No? Kasi naman ang daming content creator ngayon. Maka-content lang, makakuha lang ng views. Yun ang mga dapat. Alam mo, sana yun ang di ba pwedeng yun ang i-guard or i-police ng mga gumawa ng batas para sa ganyan. At isa palas na lang, kasi ginanap din doon yung Miss Asia Pacific West beauty pageant. May mga naglalabasan din, although maraming bansang nandoon mga nagre-represent sa kanila. Meron doon talagang ginawa pa rin talaga nilang katatawanan kasi may makikita ka doon na habang rumarampa on stage, talaga may mga nagpanik na mga beauty contestants from other countries na nagtatakbuhan, tapos binitbit yung ginawa din nila, wag naman na din sanang ganon. Okay lang tayo yung magpaka-satire tsaka yung magpaparody, pero piliin natin kung ano yung topic. Exactly. Wag yung may mga namatay o merong ganito. Diba? O yung mga tragedy, wag po natin gagawin. Ginawang katatawanan, wag naman. Lalo pa nagre-represent yung mga ibang mga babae na yun ng mga bansa nila. Saka ngayon lalo na yung lindol, nag-iiwan kasi yan ng fear. Malaking fear. Lalo na dun sa mga naka-experience. Nakita nga natin, di ba, sa mga CCTV. Grabe talaga yung nangyari. Kinilabutan ko doon, tulay na gumagano yung tulay, ang tagal. yung may mga nakamotor, tapos ang tagal talaga. Tapos meron, parang totoo naman yung video na nakita ko sa nursery room. Yung mga nurse, yung kasi hospital yun. Nursery room na may mga bagets, 'di ba? So, di ba gumigulong 'yon? So pag umuga, umaandar yung mga bagets, dalawa lang yung nurse doon sa video. Kinabahan ako doon sa nasa dulo. Parang feeling ko, tatapon yung baby. Oo, parang tatapon yung baby. So, yun lang. So, maging sensitibo lang po tayo sa mga trahedya. Parang maikli lang yung ilang gaano ba katagal lang yung lindol na yan?
Parang Yung atake mahaba, pero yung maikli lang siya, aftershock. sobrang Second. tagal, lakas lang. Oo. Yun, yun ang nakita ko. Sobrang lakas, At saka pero yung mga maiksi lang. aftershock, sobra. Buti na lang maiksi. Tsaka hindi, malakas talaga kasi yung isang fast food chain na lubog talaga. O sabihin ko na yung McDo. Oy, grabe. yung Simbahan. fast food. Oh. Ito yung kalokohan din ng mga content creator. May nabasa naman ako, ito daw fast food chain na to, itong McDo, kesyo pagmamay-ari daw ni Vice Ganda. Kaya daw si Vice Ganda ay iyak ng iyak dahil kakapatayo lang daw nitong McDo. Oo, ay Sabihin naman, no? natin. At gano'n na nangyari. Ako talaga, kung meron akong gusto ipapulis, itong mga content creator na to. Yan. Go! Papulis na natin yan. Ito, ugbo pa rin mga Marites, Kim Q, personal na namili ng mga materyales para sa nasalanta ng lintol sa Cebu, yes. Yeah, parang, SD. actually, hindi ko ma-sure. I'm sure alam to ng mga ibang, lalo na mga fans ni Kim. Nung nangyari yung Kung nasa Cebu. lindol, kung nasa Cebu sila ni Paulo. Kasi nag-taping sila para dun sa kanilang bagong series. Ang Alibay o The Alibay, Alibay. na mukhang exciting din. Parang feeling ko nga malalin lang din ito, yung Alibay na to. So, as we all know, si Kim talaga ay isang Cebuana. Given na yan. Hindi naman pinost ni Kim to. Pero saludo ako sa ginawa niya. Agad-agad, 2 10-wheelers na truck ang pinaglagyan. Namili siya ng mga pang-construction. Kasi di ba syempre pag lindol, nasira ang mga bahay, nasira ang mga kung ano man. So yun ang ginawa niyang tulong. Pinadala niya sa Bogo, may isa pang town na pinagdalan si Kim. Basta 2 10-wheelers truck na yan. Good, Yan. very good. So, good job Kim. Okay? Yan. Dito may construction ba rito? Ayun, kagaya po ng inunahan na po nitong building ng nagko-construction na sila. Ayan lang po sa Okay mga Marites, yan po ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Yes, mga kamarites, nais namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin na po ang link sa ating live chat ngayon. Pwede na kayong sumali dyan. Pero, huwag niyong kalilimutang mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel. Bawal ang mga Freeloader! Mr. International 2025 na si Kirk Bondad, sinagot ng netizen if siya ay gay. Mr. Fu, ano sagot? Yeah, una-una, congratulations muna kay Kirk congrats Bondad kay Kirk. kasi nga nanalo siyang Mr. International 2025. Siya ang pangalawang Pinoy na nakakuha ng title na award na yan o title. Ngayon, marami ng chismis noon na parang may mga parang nalalambutan sila kay Kirk, pati daw kung paano rumampa, etc. Pero wala namang pag-amin. So anyway, may post, parang rampa-rampa, pakikita yan, mga ganyan. Tapos, ayan pala. Kasi ang forma, Tapos may nag-comment, is he gay? Sabi nung dahil netizen. sa post na yan, Dahil sa post na yan. In all fairness, sumagot si Kirk. Ang sagot niya, sometimes. Love it. Imbes na mainis yung mga tao, parang natuwa pa sila na ang witty naman, nakakatawa, chuchu-chuchu. Hindi, lalo na pag nakita mo siya rumampa, medyo iba. Iba siyang rumampa. Pero nakita mo naman yung disiplina talaga ni Kirk sa, makita mo naman yung physique niya, tsaka yung pag-aura-aura niya sa stage, talagang pinagandaan niya. So yan daw ang sometimes. Ang ganda naman ng katawan So tsaka syempre, and I'm sure, dahil German siya. At nililink siya doon sa Mr. Korea. Doon sa Mr. International. Nagwapo. Tapos parang sinabi kung pwede raw silang gumawa ng BL series. Ang sabi niya, let's see. Parang ganyan. Meron din nagpa-follow sa kanya bigla. Ay, si Ricky Martin. Ricky Martin. Totoo ba yun? Totoo. At ang sabi rin niya, finalo back down niya. Why naman? Ricky Martin talaga. yun. Siyempre, diba? Diba? O baka kahit nga si... Kahit ako yun, kahit sino. Kahit sino. Kung baka nga si... Finalo mo? Sino? Ay, hindi ko pa siya finalo. Pero kaugnay pa rin niya sa sinabi nung ni Neil Perez na finally daw makakapag-retire na siya dahil after isang dekada rin ba? Sisimula manalo siya ng... Actually, may nauna, may cruise something. Talaga ba? Pero dun sa write-up, pangalawa pa lang si... Kasi iba-ibang base yung international parang pangatlo, officially tatlo. Talaga ba? So yun. International, di ba si Police?
Yun nga, si Oo, yun na. Yun ang ano. unang nagbigay. Pero may nauna sa kanya, Cruz ang apelyido or something. Tara. Tirso. Sunshine. Raver. Sino pa? Anyway, masaya naman kasi di ba, German, half Pinoy. Fairness. Tsaka hindi, ano siya sorry, para siyang Catriona Gray dun sa Mr. International. Di ba si Catriona Gray nung talagang nilalamon yung mga tao doon, yung pagrampa niya. Ganon din si Kirk doon sa Mr. International. At saka yung nanay niya, yun ang tumutulong magsuot ng costume niya. In fairness, diba? Stage mother. Why not? Pinay yung nanay. Tapos abangan natin, malay mo nga magkaroon siya ng BL series ni Mr. Korea o kaya naman ni Ricky Martin. Yung Mr. Korea, lumabas na talaga sa BL series sa Korea. Yung bongga naman. Ganyan palang contest. Yan yung hinost ni Atisha. Ni Atisa, na pumalik muna sa dito. Sabi hindi na rin bumalik. Bumalik siya. Sa Thailand yan. Sa Thailand. Kasi November pa nga Kasi yung Miss alam Universe. ko hindi na siya babalik. Forever na siya dun sa hanggang mag-November. Para Bumalik naman siya. napakalayo ng Thailand. Oo, bumalik siya. Bumalik pala? Training. Nag-host nga lang siya eh. Pero sabi hindi na raw babalik. Ba't bumalik ka pa? Charot lang. Congratulations kay Kirk. Talaga. Si Kirk, kapatid ni Clint. Yung Clint na masyado Si Clint na naging jowa ni Catriona. Tapos nung mag-Miss Universe, naghiwalay. Tapos na-link dun sa Kay Ana at Pingol. Doon sa Thailand yun, di ba? Yung bumili ng franchise ng Miss Universe dati. Mahirap kasi pronounce yung apelido. Transgender ba yun? Hirap nung... Kasi tayo yun eh. Ayaw ko dito sa mga... Wala si Gracie. Kaya pa ba? Parang hindi na. Hindi na, no? Parang wala nang balita. Ito na wala nang Tsaka wala na rin si Anna sa Miss Universe. parang Wala hindi na. na Dahil siya, kay ano na nga. Parang nakikiano-ano pa rin siya. Kay Nawat. Iba na yan. Si Miss Grand. Oo, si Grand na kay Nawat. Ewan ko ba sa kanila. Bahala Ito sila. tayo sa beauty pageant. Tama na. Nagbibigay sila ng no? Pwede dapat magkaroon na tayo ng Miss MU, ganon. Oo. Dapat yung Sure ka? Mr. M.U. puro lalaki. Ay, gusto ko rin ang Miss MU. Mr. and Miss. Sige, Mr. and Miss MU. Yes. Parang Pwede. very bulaga naman ang isa. Diba? Pwede, Mr. and Miss MU. Tas Kailangan may mga blind item din na bit-bit sa introduction nila. Sa introduction. Bala magmarites sa tayo. Tapos ano suot? Yan, Dali muna. Tapusin muna natin to. Alam niyo, bago yan, ang pinangako natin unang taon pa lang, para Fans Day, fan meeting. Hindi naman natuloy. Di ba? Yun ang MU isa Awards. Kahit yung mga ganito natin natigilan yung pamimigay. At isa dito pa tayo, di ba? Okay, mga Marites. Bea Binene at Wilbert Ross. Sila naman ang bibida sa University Series. Yes? PhD. Yes, nagkaroon nga ng MediaCon kahapon, as you all know. Ang bagong University Series na ang title ay... May tomorrow eh. Senior tomorrow. Sige, sabihin nyo, ano to? Ay, basta may tomorrow. Ay, hindi. Natatawa ako doon sa title. You should know. Ay, nabasa ko yan sa post mo. Ano nga? May The tomorrow. senior tomorrow. The sun come out will tomorrow. Sama will come out tomorrow. Maloloka. Tomorrowland. Hindi pa, Hindi. may green, ano? Golden Scenery of Tomorrow. May scenery. May scenery basta tsaka may tomorrow. Basta ano to, bahagi to ng ilang May scenery at part din to eh. Hindi ko na mabilang kung pang ilan siya dun sa University Series. So, nung nakausap ko si Bea, sabi niya, parang second to the last na sila na ni-launch as love team. So, may isa pa after them. Itong University Series ay written by Guy Saludes. Anyway, sabi ko nga kay Bea, alam mo Bea, parang ako ang nainip para sa'yo. Kasi mula nung ni-launch kasi ito, last year or 2 years ago pa yata, nandun na silang lahat, di ba? Every time na may press con to, as much as possible sana, kinasama yung mga lahat. Pero kahapon, wala si Heaven, wala si Marco. nandun si Marco. Nandun si Marco. Iniwasan. Wala si Heaven. At saka, may isa pang wala din doon na may ka-love team din. Jerome Ponce. Jerome Ponce. But anyway, ayan. So this time sila na. Sabi ko, parang ako'y nainip kasi parang ang tagal bago kayo nilon, sabi niya. Sabi niya, ikaw ba, ano na-feel mo? Di ka ba nainip? Sabi niya, di naman. Sabi niya, siguro kasi meron na akong mga ibang ginagawa. Saka kasi nga, kahit na hindi sila yung pinaka-lead
doon sa episode, napapanood pa rin sila. But kasi siguro kaya ako nainip. Among them, parang si Bea at si Wilbert ang pwede mong sabihin na senior sa kanilang lahat, di ba? Yan. Pero, yun, sabi ko, ano din ang difference? Kasi nanggaling na siya sa mga love team. From Twin Heart, etc. sa GMA. Sabi niya, alam mo, ang difference ngayon, matrabaho. Matrabaho? Kasi may TikTok. May kumbaga, dati noon, kumbaga, lalabas lang nga naman sila, magpo-promote sila sa TV, but this time, parang kailangan, pero happy din dahil nga, ang daming access ng mga fans sa kanila. Yan. Fans day nga kapon niya. Exactly. Lagi naman, pag ganyan sila, di ba? So, Bea Binene is back? Bea and Wilbert. Sila Wilbert. ang Wilbert Ross. Ang partner, Wilbert Ross. Reliable love team niya, ang tawag. Wow! Maybe nga What because, makes them reliable? Maybe because parang among Sinisinyo. them, sila yung pwede mong sabihin na, for me na Matagal na. Totoo naman. So yan, so mapapanood na sa Viva 1 simula sa October 18. Golden Scenery of Tomorrow. May Golden na, may Scenery pa, may Tomorrow pa. Complete, Naku, ma. mahirap memorya hindi maaling tasing. Ang Golden Scene. Bagay hindi naman si Aling Tasing ang manonood. Correct. EGS. Mga bagets na ngayon. Ano yan? GST. Ayan. Teka, may kahapon na pinapili ko alin ang gusto niyang bate. Yung may Korean, ano ba yon? Anya sa'yo at saka yung sa Bisaya. Pinili yung Bisaya. Baka Bisaya siya. Taga Davao yan si ano. Sino ba? Si Bea? Wilbert? Oo. Si Wilbert. Di ba Pinapili tatanong? Di ba nagpa-sexy yan? Di ba yun? Yes! Hindi Ano na ba siya sa Viva Max? Yes. So hindi na siya mag-Viva Max. Siyempre hindi Hindi, na. ito na siya. Oo. Nagpakita lang siya ng puwet doon. Then sabi nila, ano naman daw, comedy. Parang sexy comedy. Kaya nga. Ito. Kasi kinwestiyon ko din kahapon yan Sabi ko, parang, di ba parang awkward, sabi ko, kasi nagpa-sexy na. Tapos ngayon, ang ginagawa nila, hindi naman kasi siya yung parang drama or something. Kasi romance, di ba? Sabi naman, si Coco Martin nga, no? Malala pa. Yun ang sagot sa Tama akin. naman. Kasi siya, Ni Alan D. kasi nga, puwet lang ang pinakita niyan. Ay. Si Coco, yung harap All the ng way. puwet. Ano ba yung harap ng puwet? Ewan ko sa'yo. Okay mo. Natatawa sila pag ganun yung mga topic. Tumatawa sila dito. Oo nga, normal naman yun sa mga ganyan. Tawan-tawa Kayo? sila. Pakasama yun sa binabayaran sa mga artista, no? Diba? Thank you Lalo na sa si ating Zam, tawan-tawa. 1,000 live viewers. Wow, Ayan. 1K lang. Wala pa yung dahu Ito mga Marites. Yan. Vilma, Bong, Lito, Tirso, Roderick, Luis Enchong at iba pa awardee sa 3rd Philippines Finest Business and Outstanding Achievers of 2025. Prop? Yes, pinarangalan nga po last Tuesday night. Yan, di ba? Isa ako sa mga nag-host dyan. Mula po sa La Visual Corporation at Servicio Channel, pinungunahan ni Batangas Governor ang kategoryang Public Service Icon Award kasama sina Senator Lito Lapid na nirepresent ni Mark Lapid, ang CEO ng TIEZA, si dating Senator Bong Revilla, Councilors Alfred Vargas, Aiko Melendez, Angelo De Leon, Mayors Junjun Inares and Vergel Meneses. Nandun din po sina Attorney Caroline Cruz at Police Lieutenant Colonel Jun Di Mayuga sa larangan ng public service din. Sa larangan ng sports, pinarangalan din sina PBA Commissioner Willie Marshall, MPBL Commissioner Kenneth Doremdes, PVL Commissioner Ricky Palu at si Miss Mozy Ravena. Bilang showbiz icon, nanguna sina kapatid Tirso Cruz III, Roderick Paulate, Luis Manzano, Enchong D. Rian Ramos at Aga Mulak. Ni-represent ni Tirso nga sina Ate V at saka si Aga dahil may karamdaman that time at nangangarag ang boses ni Ate V dahil sa bagyong Opong. Pati na yung pagputok daw ng Taal Volcano ngayon. Tapos, sino pa ba? Mga nandiyan dyan, nasa Japan si Luis. Si Kuya Boy Abunda naman po ay nagpadala ng kanyang video message na nagpapasalamat sa karangalang natanggap niya bilang multimedia icon kasama sina Tony Gonzaga, MJ Marfori, Jervy Caladcarin Wrightson at Bernadette Sembrano. Yun. Si Gary Duhali ang nag-represent kay Ma'am Sheikha Balrevilla para sa MWell na malapit na rin po ang aming gabay guro.
Malapit ng press. At ang mga doktor na sina Dr. Jerome Laceda na Marikina Valley Hospital at Dr. Pong Magtibay, pati na si Ana Magkawas ng Lux. O yun na. Winwin Ana Marquez and Michelle D Magkawas. nagpadala ng kanilang mga representative girls. Si Michelle ay nasa London nga daw. Nadami ng Padala mga ng binanggit ng mga palabok artista. Si kasi- Ana Magkawas Si yun. ano, di ba? Natandaan mo? Namarka sa tenga Thank you ko. sa palabok, Ma'am Soki. Sa kapatid Ayan. niya. Oh, Soki Thank you, Esteves. Soki. Thank you sa palabok. Thank you, Saki. Ay, dilo pa nga pala sa October 4 sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Magkita-kita po tayo. Kasama natin dyan sina Enrique Hill, JC... Bonnie? JC De Vera. Okay. Tapos yung anak ni Jean Garcia. Sino ba to? Jenica Garcia. Jenica Garcia. At marami pang iba. Ayun lang. Abangan nyo yan sa Bambulaw. Jose Panganiban, Camarines Norte. Thank you very much, Mayor Ariel Non. Yun. Sa Artista Night nila yan on October 4. Okay. Happy ba kayo mga Marites? Di ba? Okay mga Marites, yan po isang linggong Chismis! Dali na.